What's up guys? What's up? Magandang tanghali guys. Dito naman tayo sa bagong episode ng vlog natin, no? So, kakauwi lang natin nung galing sa Kalumpang Marikina, no? Kasi may kinuha lang tayo doon. Tapos, umalis din tayo kaagad doon kasi may kinuha tayo galing sa Lazada. Ito na, dumating na yung hub na hinihintay natin, no? So, ilang araw din to? Ilang araw natin hinihintay ito? Kasi, March 14 ko pa to in-order. Ngayon lang dumating. So, bakit pa ako order ng ganitong hub, no? So, alam naman natin na ang port natin is boost type. So, 15 by 110 yun. So, ito kasi is 15 by 110 na rin. So, kaya umorder ako na ito kasi you don't need to put any spacer here. Tsaka di mo na kailangan ng ano dito. Di mo na kailangan ng adapter. So, mangyayari dyan is, idirekta na natin si dito, rotor sa ating lagayan ng rotor bolts, no? So, ano pa rin to? 32 holes pa rin tong hub na to. So, bibilangan natin, no? 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 times 2 is 32. Yun. So, yun. Ito na yung bago natin gagabit na ano. So, maaga-aga pa naman, no? Mukhang kaya ko pa naman pumunta sa Pops Bike Shop kasi no-order tayo ng bagong rim. Kasi yung rim na nasa aking front hub is di ko nagagalawin yan. Ano ko na lang yan, itago ko na lang yan. If ever na makapagbuo pa ako ng isang mountain bike for the last time, meron tayong magagamit. Actually, pwede ko na ibigay yung bigay ko or benta ko na lang yung Pops Pro 10 na front hub, no? So, mukhang malagang mabili. Kasi wala naman kasi bumibili ng mga tig-isang hub, no? So, pares lang talaga. So, thankful lang ako kay Pops Bike Shop kasi nagbebenta sila ng rim na isang piraso lang. Pwede silang magbenta. Pero ang mas makaka-discount ka lang kapag pag dalawa binili mo. I-release na natin to ngayon. As much as possible, ma-list na natin to sa rim para makabit na natin and tapos na yung problema natin, no? So, ang hinihintay na lang natin na quick release sa Lazada is quick release na lang. Yung quick release na yung kay Patricio yun. So, kakabit natin yung quick release na yun sa kanyang hub sa likod. Kasi medyo luma-luma na yung mga nila. So, okay yun. Tapos na tayo sa kanyang pagpapalit ng mga pyesa, no? Tapos na tayo sa kanya. Wala na tayong problema sa kanya. Ang problema na lang natin is ito na lang. Itong hub na lang na makabit na. So, Cruiser hubs. Meron tayong bagong hub ngayon, Cruiser. So, Cruiser 350 ito, no? So, ang bibili ko talaga dapat na Cruiser is yung mas mataas pa dito. So, ang kinaganda sa hub na to, kaya to ang pinili ko, 350 kasi mas mas mura siya and mas magaan siya kasi kabilaan ng kanyang hub is may katay. Kasi yung isang model nila mas mataas dito is walang katay yung sa kabilang flanges. Dito, lahat ng flanges niya kabilaan may katay. Ayan, kung makapansin naman nyo. So, 6 volts pa rin siya para sa rotor niya. And sa Cruiser kasi ang kinaganda sa Cruiser is meron silang end cap na ganito. Yung end cap na tinatawag. Ayan. So, T10 ang tawag sa kanya, no? So, meron siyang access sa Lazada, pwede kang umorder if ever na gusto mong palitan, nasira lang yung pinakagoma, madali lang siya tanggalin. Tapos madali rin makakabili ka sa Lazada. So, T10 yung aanin mo dun sa Lazada pag nag-select ka. 15 by 110, so boost type to. Swak to dun sa rack shock natin na fork. Kaya ito yung binili ko dahil naka-non-boost na yung ating hub. So, meron siyang tinatawag na adapter dito sa paglagay sa rotor and may spacer pa dun sa kabila. So, gusto ko sana lagay ng Mighty Band yun, kaya lang ayoko. Kasi mamaya baka mahirap patanggalin yung spacer na yun. Kasi mamaya baka yung isang mountain bike na bubuoy natin is quick release lang. So, quick release lang yung fork. So, yun. Mas maganda yun. Kasi yun, or siguro, pwede rin natin ibenta yung rackshack na Argyle or rackshack na XC30 para naka-rigid port na lang tayo. So, yun yung mga bagay na dapat nyo alamin.
Dahil meron namang mga rigid fork na mountain peak or may mga non-boost naman na rigid fork naka-alloy, true axle na. So, magagamit pa rin yung ating hub na isa, yung Pops Pro 3. Kahit wala siyang adapter, okay lang kasi may ano naman siya. Naka non-boost naman yung hub na yun, tsaka non-boost din yung fork dapat na bibili nyo. Yun. So, anyway, yun. Papalis na natin to sa Pops Bike Shop. Pupunta na ako ngayon doon. Dala-dala ko naman yung allen doon. Meron naman akong spare parts dyan ng spare parts ng Rayos. So, ilalagay na natin sa bag lahat yun. Kasama na to. Balikan ko na lang kayo guys pag na-list na yung ating hub nakabit na sa bike natin. Dito na naman tayo guys sa Pops Bike Shop. May papakabit lang akong hub tsaka Rayos. Yung Rayos natin sa galingan dito sa Pops Bike Shop yung ating Rayos. Ayan. Kaya si Kuya yung ayun na. Punta nyo na yan. Nakuha na yung rim natin. Akala ko walang stock na ganyan para terno lang dun sa Kasi ayoko nang gamitin yung unang-unang kuwang ganyang rim kasi nagkaroon na kasi napaborera ko na kasi. Ito Kuya Joby ito para sa ito. Ayan may mga bike sila dito na buong bike to siya dito. Ayan buong bike na siya. Ayan may mga MTB silang bike dito na isang buo. May mga naka-airport, may mga naka-road bike na rin Ayan Ayan Hindi na kayo mahirapan dito, buo na kaagad, gagamitin nyo na lang. Panoorin nyo yung YouTube ni Sir Jason. Ito yung tumalon dun sa sa seaside. Hey Michael, shoutout mo nga yung tita mo sa Marikina. Hey Michael. Shoutout sa kamag-anak ko dyan sa Marikina. Marikina. Kailan ka babalik po pa ng Marikina? Matagal-tagal pa. Tagal-tagal pa. Sa bagay, malapit na naman Malapit na naman yun. Gastos natin Isipin mo, isang hub lang. Bumili ako ng hub, bumili pa ako ng bagong rim. Ito, di na natin kailangan ng adapter dito kasi na-boss na yung hub natin dito. So guys, magandang gabi guys. Dito tayo ngayon sa duktong ng vlog natin kanina. So ayan, nakuha na natin yung bagong rim na Pops Pro 2 sa Santa Cruz, Manila. Tapos ito pa, may papakita pa ako. Tsaka ito pala guys, Shimano Shimano M6 100 yata to na chainring. 32 na siya. Ayan. Kasi gusto na magpapalit na ako ng chainring. Ayan, para dito. Yun medyo medyo liliit na yung chainring natin para sa ahon din to. So shoutout pala kay Boss Jason Andres, owner ng Pops Bike Shop kasi naka 32 na tayo. Ang benta talaga nila dito is 1K talaga ang benta nila dito. So ang benta sa akin is 850 lang So naka-minus pa tayo. Sa Lunes ko na ito ipapakabit. Doon na lang tayo sa Celerity Bike Shop ulit. So babakasin na lang natin yung babakasin na lang natin yung cranks. Pero aari natin baka hindi na siguro natin bawasan yung nito, yung kadena. Pero feeling ko babawasan pa yung kadena kasi 32 na kasi to. Nabawasan tayo ng dalawang ipin. So mamaya papakita ko sa inyo pag nakakabit na yung hub sa harapan. Kasi babalik rin muna natin tong bike. Ito na guys, nabakas na natin yung rim, bakas na natin yung gulong. So yun na yung bago nating rim set, yun yung gagamitin natin kasi naka-boost type kasi ang fork is dapat naka-boost type din yung hub. Pero kung papalit tayo ng frame,
Kasi ang mga prefer ko talaga ang frame ngayon ipalit is yung Mountain Peak Submit Crazy Boost. Kasi wala na talagang ano ngayon eh. Wala na talaga ngayon Saturn Janus na 27.5. Pero meron akong nakita sa marketplace. Saturn Janus. Ano na yun eh. 3.0. Kasi may ano na yun eh. May bridge na yun sa may chainstay dyan sa may baba. Kaso ang layo kasi ng lugar na natin. So 27.5 talaga yung ano na yun. Yung ano na yun. Tsaka feeling ko kasi ano eh. Feeling ko kaya hindi na sila naglalabas ng Saturn Janus ngayon at 3.0 na 27.5 kasi nga may mga bago na silang mga ano ngayon. May mga iba na silang mga pinagkakabalan siguro sa pesa. Baka meron pa silang mga bagong frame na ilalabas. So sabi sa akin ni Pops Jason sa Pops Bike Shop, ano daw ano daw ngayon ng mga frame daw ngayon talaga. Parang minimix na yung 27 tsaka 29. Like dun sa nabili kong frame yung Spectrum na Speed 1. Ang nakalagay kasi dun sa chainstay niya is 27.5-29 boost. Ibig sabihin, yung frame na yun is pwede mo siya salpakan ng 27 or 29. So, ikaw nang bahala. So, meron pa silang mga frame doon sa Pops Bike Shop. Meron pa silang mga frame na Submit Crazy Boost. Meron pa silang black. May black pa sila na medium. Meron pa silang parang ano, violet tsaka yung parang clear. Yung parang ganyan yung kulay, pero clear yun. Yung katulad sa Spectrum ko. So, natatawa lang ako dahil tong frame na to is dati ano to eh, blue. Na blue na may green. Tapos matachi yung tatak ng frame na yan. Tapos, pili ko sa frame na to, may crack kasi to na maliit dyan sa likod eh. Ang frame na yan kasi is mali yung seat tube na mali yung seat post pala na kinabit dyan. Kaya maano yung seat tube na yan eh. Yung seat post is maluwag dun sa seat tube, maalog. So kaya nagkaroon ng problema yan dahil lang dun. Kasi hindi naman basta-basta nagka-crack ang ano eh, ang alloy kung tama naman yung pagkakasuksok mo ng seat post, kung hindi naman ganun kataas. Kasi pangit din sa bike talaga, sobrang taas din yung ano yung mga upuan. Kailangan talaga may ano pa rin, meron pa rin talagang ano yan. Meron pa rin konting kumbaga lubog sa baba kasi yun yung kasi iba kasi ang tataas magupuan eh. Kasi ang standard kasi ng seat post talaga sa totoo lang, may dalawa yan eh. May 400mm and 400mm tsaka 350. So yung kayuan na doon tayo bumili sa ano sa Quiapo is ano na yun, 400 yun, mas mahaba talaga. And maganda yung frame niya dahil talagang masikip talaga yung seat post doon sa seat tube talaga. Kaya wala akong naging problema sa bike nun. Tapos ito kasi medyo ano to eh, maluwag talaga to. Kasi way back 2020 mga November, nagpabili talaga ako ng mountain bike. So ano nga to dati, 8 speed to 3x lang to. 3x8 speed siya. Tapos dahil wala pa naman gano'ng alam sa mountain bike, inaral ko muna mabuti lahat ng mga pyesa, yung mga transition, mga hydraulic, kumbaga sa preno, sa cranks, lahat. Marami ako natutunan sa mountain bike. Kaso hindi ko masyadong ma-apply sa sarili ko yung pagtututunan ng RD. Hindi talaga ako masyadong marunong dyan. Pero kumbaga sa mga baklasan, wala problema dyan. Pero kung naka ano na yung preno, naka internal, kasi yun ang uso ngayon, internal na lahat eh. Wala, hindi ko talaga kayang ano yun, baklasin yun. Unlike na lang kung panoorin mo yung mga nagbabaklas ng mga hydraulic kasi ang hindi ko magiging problema talaga dito sa bike na to is yung ano, yung preno sa liko sa sa harapan. Kasi ayoko talaga sa lahat yung preno is internal din, siya rin yun eh. Ayoko talaga ng ganun. Gusto ko talaga naka external lang. Tsaka kung kaya nga lang yung mga yung mga preno na yung mga internal katulad nito. Ayan, naka-internal siya na na cabling. So wala kang masyadong magiging problema. Kaso ngayon grabe na eh. Doon mismo sa may type ng headset, doon nasuksukan ng mga ngayon. Mga brake cable, whether naka-mechanical ka or hydraulic, doon na talaga lahat. Kasi marami talagang gumagaya sa mga high-end na mga parts. Like sa mga fork and frame. Yun. Kanina medyo nahirapan ako kasi nalalaglag na yung mga spacer doon sa bike.
Yun lang yung ano ko doon. Lalo pag nakabaliktad yung bike, mas mahirap siyang anuhin. Kasi hindi mo na ano. Pero ang tip lang talaga dyan is pag ano mo na yung axle na nalawagan mo na, atake mo palabas ng konti. Tsaka mo kukunin yung isang spacer para yung nandun sa kabila is saanin mo na lang. Yun ang ano din. Pero wala tayong problema kasi nakano na tayo. Boost type na tayo. So pipicture ako pala yung bearing na itong Cruiser 350 para malaman natin kung anong bearing yan. Para kung sakaling magtarong tayo sa mga bearing center and kay Pops Bike Shop, baka may bearing silang ganyan. So tatanong natin sa kanila lahat yan. So guys, magandang gabi. Ito na. Tapos na yung bike natin, no? Ayan na. Nakabit na natin yung nakabit na natin yung Cruiser Hub 350 from Lazada yan, no? So front hub lang yung in-order natin. Tapos bago na yung kanyang bolt. Yan yung in-order natin sa Lazada nung nakaraan pa. So nakatago lang yan. So meron pa tayo reserva dun sa tanky hub na yan. Kasi ginawa na natin lagay ng mga tools yan, mga maliliit na bagay. Tapos baka magdagdag tayo ng spacer pala dito sa baba. Ito pala, itong sagbit na to, aanin ko na to. Tatanggalin ko na to. Iaano ko na yan, baka ibigay ko na lang sa iba yan. Kasi meron akong nahanap na ganito sa taas kahapon. Black lang siya. Gusto ko kasi black lang. So, ito pa. Lilinisin ko pa to ng gas bukas. Anuin ko yan para matanggal yung mga dikit-dikit na yan. So, itong frame na to guys, ano na to? Gusto ko talaga magpalit ng frame kasi yun nga wala pa pala kasi yung frame ni Sir Jason Andres na alloy. Wala pa talaga yung stock nila, no? Kasi yun talaga yung nahanap kong frame. Pero malalaman pa rin natin kung ano yung itsura ng frame nila. So yun lang. Tapos bago lang yung bago yung rim natin kada bumili tayo doon. 850 yan, no? Kasi presyo nito. Kasi presyo ng ating bagong chainring Shimano na direct mount from Shimano crankset. Tapos ayan, pang 12 speed siya, no? So 32 para may tayo. Tsaka naka-narrow wide pa rin to para in case na hindi tayo basa-basa ng mga machi-chain drop. Yun. Tapos yun na yung ating silicone grips galing kay galing kay Kuya Arman. Tapos yung handlebar natin, maiksi na lang yan. Hindi na siya ganun kahaba. So talagang sinagad natin lahat ng yung diameter doon na yung naka-indicate doon sa handlebar. So, sinagad na natin. So ang natira na lang diyan is yung 780 mm yung nandito. Yun, maganda na yung bike natin kahit paano. Tapos nagtaas tayo ng konting upuan. Tapos once na nagpalit tayo ng chainring, malamang baka maraming magbabago dito. Hindi tayo masyadong mahirapan sa ahon kasi may hirap talaga tayo sa ahon guys, kaya tayo nagpalit ng chainring. So shoutout kay Sir Jason Andres, 850 na lang to. Grabe yung discount niya kanina. Kasi nabanggit kasi niya sabi ko kasi kung magkano to, tapos sabi niya sa akin 850 na lang daw. So pero ang 1K talaga bentahan nila dito sa ganito kasi wala kang mabibiling 850 na ganito. Kasi Shimano to. Yun nga lang, medyo may kabigatan ng konti, pero solid yan kasi bakal yan . Tsaka yun lang, ang alloy lang kasi niya dito is ito lang. Ayan, yung sa gitna. Pero bakal na yung niyan. So this is the moment na hindi siya masyadong magkakaroon ng mga problema kung sa katagalan, kasi Shimano yan. Hindi katulad sa mga chainring na ganyan, alloy yan . So katagalan mabubungi yan. Ito never tong matagal to. Sobrang tagal. So pero meron naman talagang dekas na ganyan na 32. Meron naman talaga. Kaya lang ang problema lang is yun, ang magiging problema lang kasi is magbawas tayo ng kadena dito kahit isang piraso lang. Or depende pa rin sa RD. Kasi yung RD natin is naman yan . Or yung kadena natin is ang tawag dito, sakto lang dyan sa 34. Kasi na yan . Bago na kasi yung chain natin guys, KFC 12 speed chain. Inano na yan, kumbaga na yan. Sinukatan ni Virgo yung kadena na yan.
bago na ikabit na sinukat niya muna yan. Kaya walang magiging problema dyan. Ayan guys, diba? Di siya masyadong batak. Di siya masyadong batak yung RD, no? So, sakto lang talaga yung chain. So, yan. M6100 Kag Shimano Microspline. M6100 na Jore RD. May clutch yan syempre para sa trail. Tapos yung kadena niya hindi masyado. KMC rin. So, dito, pagka medyo kasi sobrang batak kasi dito yan eh. Yan, yung iba kasi RD ganyan eh. Yung RD kasi na iba ganyan na, sobrang batak. Ito sakto lang to. Kaya ano, ayun ang tendency ng mga narrow wide. Kaya kahit nagka-cambio ka rito sa may pinakamaliit tsaka sa may pinakamataas is wala kang magiging problema dyan. Kaya yun ang kinaganda sa mga ano, sa mga narrow wide. Habang nagka-cambio ka rito, maangat, bababa to. So dito narrow wide hindi masyadong hindi masyadong nalalaglag.